Ito ho ang version ko ngayon sa sitwasyon natin ngayon. Bayan kong Pilipinas, lupain na may gintot bulaklak. Pag-ibig sa kanya'y palad, nag-alay ng ganda't dilaw. At sa kanyang yumi at ganda, Marcos ay nahalina! Bayan ko, binihag ka ng sadlak sa droga. Pasensya ho kayo sa aking pananalita. Hindi ko rin ho gusto bitawan ang mga katagang ito. Pero sa nakita ko po, wala nang ibang paraan kundi buksan ang isip natin, puso natin, buhayin natin ang pagiging isang Pilipino natin. Huling pananalita ko po, gusto ko pong idamain po natin yung bayan ko. Ang sabi nga po, ang bayan kong Pilipinas, lupain ng gintot bulaklak. Pag-ibig sa kanya'y palad, nag-alay ng ganda't dilaw. At sa kanyang yumi at ganda, mga dayuhan ay nahalina. At bayan ko, binihag ka ng sadlak sa dusa. Pero ito ho ang version ko ngayon sa sitwasyon natin ngayon. Bayan kong Pilipinas, lupain na may gintot bulaklak. Pag-ibig sa kanya'y palad, nag-alay ng ganda't dilaw. At sa kanyang yumi at ganda, Marcos ay nahalina! Bayan ko, binihag ka ng sadlak sa droga. Ang droga ho ay health problem. At ang taong lugmok sa droga, kahit sa ating pamilya, alam natin ang problema. Pag may anak, miyembro tayo na biktima ng droga, unang-unang tinatamaan ang kamembro ng pamilya. Pag nakawang ka, lapastanganan ka, at higit sa lahat, pagbabantaan ka. Lalo na ngayon. Sa nangyayari po sa atin ngayon, hindi po ito kaisipan ng isang leader na nasa tamang kondisyon. Kaya, hindi naman lingid sa atin na ang ating presidente nila ay may problema sa droga mula pagkabata, mula nung nagdinata, mula nung tumanda. Pero tayo, mga Pilipino, mahilig tayo sa second chance. Binigyan ng pagkakataong bumangon ang isang makasalanan. Nasa Biblia po yan. Pero binigyan ka na ng pagkakataon at lalo mo pang ang katawan ng tao ay isang sagrado.
Sa batas ng Diyos, sa Biblia, nakalagay po diyan. Kaya, habang nilalapastangan mo ang katawan mo ng bigay ng Kristo, bayang ko pagmasdan mo ang nangyayari sa atin ngayon. Tanong ko na lang po, papayag pa ba kayo na mananatili tayong alipin ng mga taong atin nang pinagkatiwalaan pero walang pagbabago? Papayag pa ba kayo? O konti lang, ang busog lang, ang sumisigaw hindi. Yung nasa dulo, mukhang nag-i-excursion lang. Papayag pa ba kayo na sasamantalahin tayo? Maraming salamat po. At higit po sa lahat, uulitin ko, nasa atin ang pagbabago. Nasa puso nyo, nasa isip nyo. Iwanan na natin ang pagiging makasarili natin. Ibigay naman natin alang-alang sa ating pamilya man lang na ang pagbabago ngayon na. Ngayon na. Ngayon na. Tatapusin ko po ang aking pagsasalita sa isang panalangin. Diyos Ama, narinig niyo po sana ang hinalaing ng iyong sambayanan. Naway sa oras na ito, alam po namin nandito po kayo. Kaya Panginoon, i-bless mo po ang lugar na ito. I-bless niyo ang mga taong ginagamit niyo para sa kapwa at sa bayan. Ingatan niyo po sila. Sila na lang po ang pag-asa namin. Kaya nawa, Panginoon, kaawaan niyo po kami. Gusto na po namin ng kaayusan, kaginhawaan. At muli po namin mabangon ang bansang ito na binigay niyo po sa Pilipinas namin. Amen. Magandang hapon po. Sige lang. Maraming salamat, Councilor Tatay Rani Ludovica. Ang ating pakatandaan, ang nagsasabi ng tapat, nagsasama ng matuwid. Ibig sabihin po, pag nagpa-prank ka, kaibigan yon. Pag pinapasakay ka, diskartidor yon. Hindi kaibigan yon. Ang ganda ng sinabi mo, Tatay Rani, ha?